Maglalaro na nga ang Yokohama sa kanilang newly renovated arena at makakalaban nila ngayong Miyerkules ang team ni RG Abarrientos na Shenzhou Brave Warriors na may 6 wins at 44 losses. Kabilang ang team ni Abarrientos sa kulilat ngayong season pagdating sa standing. Kahit matalo nila ang Yokohama ay wala pa rin silang tsansa na makapasok sa playoffs. Sa side naman ng Yokohama, kailangan nilang pagtibayan ang kanilang chemistry dahil importante na para sa kanila ang mga remaining games. Sa side naman ni Kai Sotto, bukod sa mga fouls ay kailangan din itong iwasan ng kanyang attitude dahil nakaka-apekto yon sa kanyang performance. Masyadong nagpapadala si Kai sa kanyang frustration. Sayang kasi yung kanyang improvement kung nandyan pa rin yung kanyang attitude. Well, speaking of Kai Sotto, may mga rumors na kumakalat na mukhang mawawala na next season si Yokohama, sina Kai Sotto at Yuki Kawamura at expected na maraming mga teams ang kukuha sa dalawang players na ito. Kung mau-offeran si Kai Sotto ng malaking kontrata, ay posibleng gagawin ulit nila ang ginawa noon ng Hiroshima Dragonflies upang mapanatili si Kai sa team. Matatandaan ay pumirma ulit ng kontrata noon si Kai Sotto sa Hiroshima pero nakasaad sa kontrata na yon na mapawalang bisa ang kontrata sa Japan B-League kung may NBA teams ang kukuha kay Kai Sotto. Kaya hindi malayong ganito rin ang gagawin ng Yokohama. Pero nakadepende yon kung magkano ang offer ng Yokohama sa kanya. Sa nakaraang laban ng Yokohama kontra Ibaraki Robots ay nawala na nga ang momentum ni Kaiju, particular na ang kanyang rebounds. Kahapon ay nakapagtala lamang ito ng 10 points, 1 rebounds. Sinisisi ng ilang fans si Kai Sotto sa crucial game na kung saan ay lamang na sana sila pero nakuha ng import ng Ibaraki ang panalo. Instead na sa ilalim pumuesto si Kai ay napunta pa nga ito sa labas dahilan upang mabutasan ng depensa ng Yokohama sa ilalim. Kinakailangan din ni Kai Sotto na gumawa ng impact sa laban nila ni RG Abarrientos ngayong Miyerkules yan mga idol.